Nakahiblan ako sa ganyang asal niya. Imbis na maging masaya siya, na makabuti yung kapatid natin, ganyan pa siya. Iniisip niya yung aangkinin ko yung bahay ni Kuya Albert. Hindi ako gano'n. Kasi dinigat mo yung bahay niya, bahay mo. Para nga madali ko siyang mapuntahan. Pag may kailangan siya, tirang ko ng gamot, ng pagkain niya. Kung malayo pa ako pupunta, di mahirapan naman ako. Sige na Yansing, pasok ka na lang muna. Pag-usapin ko kayo pagka hindi na si Kuya JJ. Ito kasi sinasabi ko nung nakaraan na dapat talaga nandito siya eh. Sabi mo kasi sa akin. Hindi naman siya umalis si Frankie. Kung gusto niya talaga umpisa pa lang, tumutol na siya. Para hindi kanya na-assemble na yung bahay. Ngayon siya magnawa-ngawa. Sige Kuya JJ Sige, uwi ka muna doon. Pupuntahan kita doon sa bahay mo. Pagkatapos dito. So, yun, mga kababayan, pansamantala, stop muna natin yung bahay. Pauwiin ko muna yung mga karpintero, yung mga foreman. Kakancel muna yung mga materialis hanggat hindi nakakaayos. Kasi hindi po para sa akin kasi hindi maganda yung bahay na ginagawa na may nag-aaway-away, no? Kaya puntahan ko muna yung tawag nito. Supplier na stop muna yung mga order. Pero ang problema mga kababayan, yung trusses andyan na lahat, pati long span na order na. Kasi kung napapansin nyo, yung first day hanggang second day talagang pinadeliver ko na. Kasi pakyawan kasi ang gawa dito kaya mabilis. At saka isa pa, hindi ako sigurado na mapupuntahan. Pero yun, iisipin ko mga kababayan kung paano maiurong. Pero sabi nga ni Foreman, hindi na raw pwede kasi nga mataas na yung pader. Once na iurong natin, alam ko naman dyan, magpapanibago na naman. No? Kaya napakahirap. Kaya Ate Yansing, siguro pag-usapan ninyo maigi magkakapatid kung anong pinakamaganda. Kasi hanggat hindi kayo nagkasundo, hindi rin matutuloy ang bahay. Dapat nung umpisa pa lang, hindi siya umalis. At sinabi niya yung gusto niya. Kasi sa totoo lang, Nanay Yansing, ito tatapatin kita. Itong materialis na naiparating ko na dito, lagpas na sa 200,000. Kaya kung magpapanibago tayo, kawawa naman ako, kawawa naman yung budget. Kaya nga nahihirapan. Diba? Nahihiyarin ako sa'yo. Oo. Kaya para matuloy or what, hindi ko alam, pero hindi ko sinasarado yung usapan mga kababayan. Ayan. Good morning everyone. Good day everyone. So ngayon ating pag-uusapan doon na confirm na po na inurong ni Daddy Frankie. Pina-stop muna ni Daddy Frankie ang pagtatrabaho ng mga workers sa pagtayo sa bahay ni Oliver punto por punto. Bago natin pagpatuloy ng ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga kaidol, ating pag-uusapan regarding po doon kung sino talaga ang may sala dito sa lahat. Alright? Si Ansing ba? Or si JJ? Kung may mga ideas kayo, opinion regarding this, please comment section below. Diretsuhan na po tayo, punto por punto, para mabigyan ng hustisya, hindi krimen, kung sino talaga ang nakadisturbo sa plano ni Daddy Frankie para sa ikakaayos ni Oliver. Alam niyo mga ka-idol, mga ka-Daddy Frankie, ang nangyari. Nagkagulo-gulo ang lahat dahil po sa sariling interest ng isang kapatid. Na akala niya na ibaliwala na lang ni JJ ang mga kagustuhan niya. Na ito'y naging hadlang, naging sagabal sa pagtayo ng bahay, alang-alang at kakaayos ni Oliver punto por punto. Alam niyo mga ka-idol, mga ka-Daddy Frankie, yung mga ganitong sitwasyon, isa na kung mahal ni Ansing, mahal ni JJ, si Oliver, sana na magkaayos sila punto por punto regarding sa pagtayo ng bahay ni Oliver. Okay? Sana na wag isisi ni Ansing kung ano man ang nangyari ngayon kay JJ. Kasi unang-una, nasa kanya ang pagkakamali, hindi kay JJ. Dahil po, napagkasunduan na nila
Pinag-usapan na rin nila na sa gitna ng bahay ni JJ at ni Ansing itatayo ang bahay ni Oliver pero hindi ito sinunod ni Ansing. Kaya Ansing, wala kang karapatan na i-blame kay JJ kung anong nasa isip mo. Dahil unang-una, nasa iyo ang kamalian, hindi kay JJ. Nanibago ang iyong isipan dahil sa gahid at swapang ng iyong sariling interes ang umiiral sa isipan mo. Na balang araw baka mapunta ang bahay kay JJ. Mawala tuloy ako. Instead ang sala sa akin, naging kusina na lang. Di ba? Yung ganong point po ang nasa mindset. Nauuna lagi ang isipan, advance pang-iisip lagi si Ansing. Hindi natin kaya why na nakapag isip yung mga viewers, supporters na may plano, may balak si Ansing na kunin ang bahay ni Oliver sa kanyang ginawa. Kasi ginawa ng lahat ni Daddy Frankie para tumulong pero ang mga kapatid naging hindrance na mabigyan ng magandang journey ng buhay ng kanilang kapatid. Kagaya ganito. Sayang yung panahon, sayang yung oras na napunta lang ng wala. Dahil sa gahid, dahil sa ugaling inggit ni Ansing sa kanyang kapatid. At may makukuha siya sa susunod na mga taon. Kasi ang alam ng karamihan mga ka-Daddy Frankie, na kapag matayo ang bahay, pwede na sila dun kung anong gagawin ni Ansing. Kasi alam nila na alam ni Ansing na siya ang naggagabay at siya ang nagkokontrol kay Oliver. Siguro doon niya napaisip na mas ilapit si Oliver sa kanya. Ganun, ang concern lang po doon ni Ansing po yung bahay, hindi po kay Oliver. Okay? Kung si Oliver ang concern niya, dapat sinunod kung ano ang kasunduan nilang magkakapatid. Akala ni Ansing na hindi siya susupalpalin ni JJ ang kanyang plano na ilapit ang bahay ni Oliver sa kanya. Ganun lang po doon na very mahirap po para kay Oliver ang nangyari ngayon. Na instead na blessings na, instead na mabubuo na ang bahay, instead na matatapos ng maaga, naging tambay ito dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at gahid ng kanyang mga kapatid. Sino ba dito ang dapat sisihin SMB? Ay syempre, alangan pa naman sisihin si JJ. Siyempre si Ansing. Si Ansing ang dapat sisihin kung ano man ang nangyayari ngayon sa pagtayo ng bahay ni Oliver. Dahil sa swapang niya, ito ang nangyari. Gulo ang nangyari. Akala niya hindi siya supalpalin ni JJ na hindi siya, wag ganyan, ganun. Hindi pwede, dapat blablabs whatsoever. Di ba? Ganun yung point. So it means, hindi lang po si Oliver, hindi lang po si JJ ang niloko ni Ansing, pati si Daddy Frankie, niloko niya harap-harapan. Kaya wag na po tayong magtaka mga ka-Daddy Frankie kung bakit mawala ng tiwala si Daddy Frankie kay Ansing. Dahil siya mismo ang gumawa nito na hindi siya pagkatiwalaan na kahit sino man. Why na pinakita ko sa inyo nung unang video para malaman ninyo kung anong mga sinasagot at paliwanag ni Ansing sa mga katanungan ni Sir Daddy Frankie. Napaliwanag ko na rin sa mga nakarang video sa live ko kung bakit napapayag ni Ansing si Daddy Frankie na doon itayo. Kasi ang sabi nga niya, kasi nagtiwala nga si Daddy Frankie kay Ansing dahil sa pinagsamaan na medyo matagal na nag-uusap na daw sila ni JJ.
Yung pala, hindi. Ang kausap pala ni Ansing, yung kanyang kaluluwa na nauna na sa kanya. Ganun lang po doon na nung mga kadadi Frankie na sayang na na-stop ito dahil sa kagarapal, kaswapang ni Ansing. Kung hindi ko dito iano si JJ, kasi si JJ, pinaglalaban lang niya yung kanyang yung kanyang karapatan. Pinaglalaban lang din po niya for the next journey sa life ni Oliver. Kasi balang araw yan kapag talikuran yan ni example lang talikuran ni Daddy Frankie yan si Oliver, baka naku palayasin si Oliver at silang tumira na magpamilya. Di ba? Yun na kasi alam ni Danny Oliver, alam ni JJ ang ugali ni Ansing. Why? Ganun siya ganun siya manindigan na itigil. Hindi dapat ituloy. Kasi alam ko ang ugali ng aking kapatid. Swapang kung swapang. Walang pinapatos sa mga ganitong sitwasyon. Kasi ang ugali ni Ansing, ayaw siya malamangan punto por punto ng kanyang mga kapatid. Ganun lang po dun ka worst po yung nangyari. Na instead na bless, sana next week, tapos na form na ang bahay, na makikita niyo yung style ng bahay sana ni Ansing. Siguro kung matapos ang bahay mga kadadi Frankie Gagoy, baka lalong mag-interest si Ansing. Sige Daddy Frankie, magpalit na lang kami ng bahay ni Oliver. Di ba? Ganun po ka garapal ang pang-uugali ni Ansing na hindi talaga makatarungan mga kadadi Frankie. So totoo lang. Sayang. Ako ang nanghihinayang kasi kung kung iusog hindi na kaya kasi mataas na 'di ba yung wall, mataas ng patong-patong ng hollow blocks. So hindi na pwede matibag kasi may steel bar yun eh. Unang-una masasayang ang semento po doon. Masasayang po ang steel bar po doon. Steel bar kaya pa siguro ma-recover pero yung semento tsaka yung hollow blocks, masisira kapag puppukin. Okay lang sana kung ulo ni Ansing ang puppukin ng martilyo. Alright? So, ganun po doon ng mga kadadis Frankie na maraming nangihinayang. Yes, marami pumapanig kay JJ kasi pinaglalaban ng karapatan niya. At the end of the day, mapupunta talaga ang bahay kay Ansing kung hindi siya maging rebelde sa plano ni Ansing. Totoo po. Kaya, yun na nga, sana ang akin lang naman na gumawa na lang ng pagparaan, mag-apology si Ansing, gumawa ng kasunduan na no one sa mga brothers ni Oliver na mag-stay sa pamamahay ni Oliver. Ganun lang po dun. Yun ang kasunduan. Hindi baka sabihin naman ni Ansing, hindi pwede. Ang tinayuan, nagbahay lupa ko. Di ba? Ganun talaga yung mga matik, yung mga manlolokong tao. Agoy, Ansing yung mga atik-atik mo, hindi yan mapapasa sa mga viewers natin na malaom-laom. Sige, sirain yung bahay kasi lupa ko to. Di ba yung mga ganong eksena? Di ba doon still remember, ayaw niya na magbala na itayo ang bahay ni Oliver sa malapit sa kanya. Marami siyang edges palakan noon. Tapos ngayon, siguro nakita yung mga naging form, naging sagrado, pulido yung gawa nila kay Nida, bagaba sa bahay ni Nida, ika nga. Nako! Nag-interest si Ansing, dito na lang. Iba-iba ng desisyon. Hindi ko alam kung anong nainom. Yung tanong, dapat itang tinatanong, napainom ba ng asawa ni Ansing, ang maintenance ni Ansing? Ganun lang po dun. Kasi parang ang may sakit dito tuloy si Ansing, hindi si Oliver eh. Nandun yung point, nandun yung papel mo Ansing na ikaw maggabay, ikaw mag-assist sa yung kapatid. Kasi wala namang ibang monitor kay Oliver, pero wala kang karapatan angkinin. Wala kang karapatan angkinin ang isang bagay na hindi sa'yo. Diba? Mga ganong kasabihan po mga ka-idol. Kasi mahirap naman kasi po mga ka-idol,
kung ating patulan yung kan mga ginakabulastugan ni Ansing, ha? Kasi kung hindi naging rebelde or naging sagap sa ng mga plano ni Ansing, si JJ, ay baka ganun ang humantong sa sitwasyon. Baka si Oliver ililipat to sa kanilang bahay. Tapos silang kasi silang pamilya dito lilipat sa bagong bahay. Kaya pala ang unang tanong niya doon sa video, bakit maliit lang ang bahay? Bakit isa lang ang kwarto? So maraming mga requested na ni Ansing. Saan doon ang hustisya? Ay nako mga ka-idol. Na hinayang confirmed na walang nagpanday or gumawa ng bahay ngayon. Siguro nasayang din ang yung nasira ang lahat. Schedule ng Team Daddy, schedule ni Daddy, nasayang ang pera, nasayang lahat dahil sa pangugali ni Ansing na hindi masukat kahit sino man. Ganun lang po dun mga ka Daddy Frankie. Yung naging masama na record sa paggawa ng bahay. Sapat kung ano ang kasunduan, yun ang dapat sundin. Parang ganito rin nangyayari sa Senate. Naghatian na lang. Walang kasiguraduhan kung anong mangyayari dahil sa mga pamumulitikang issue. Anyway, so ganun po nangyari mga ka-idol, confirm na po na stop na ito, hindi na ito itutuloy. Hindi naman ibig sabihin hindi itutuloy. Kailangan muna ng konfirmasyon mula kay JJ, mula na pumapayag na po siya. So dapat gumawa rin ng siguro ng document na pumayag siya kasi mahirap naman kung lang o sa salita lang tayo magbase, baka mag-iba rin ang isip naman ni what we call si JJ. So hindi natin alam mga takbo ng isipan ng tao. So lahat na lang siguro ang mga binitawan ni JJ, ang mga binitawan ni Ansing, paano man ang agreement nila, kasunduan, dapat nakalahat niya naka-detalye kasi mahirap na kung mag-base lang tayo sa kuda ni Ansing. So maraw naman na si Ansing na nako. Kung sa manluloko, ito po ang the first manluloko of Republic of the Philippines. So hindi po makatarungan yung napailaban na pinakita nila dito sa social media na hindi makatao ang ginagawa ni Ansing. Yes, pinaglalaban lang naman ni JJ ang karapatan niya bilang may karapatan sa lupa dahil magkapatid sila ni Ansing at karapatan din yung word na respect man lang sa kanila, dapat nagpaalam si Ansing. Hindi yung kanyang desisyon ang nasusunod kahit siya ang nag-a-assist, nagmumonitor kay Oliver. Dahil nga hindi niya pa pagmamayari si Oliver punto por punto. Ayan po mga kadadis Frankie, ang point ni Kuya SMB na sana wag tularan yung mga ganitong sitwasyon. So sana na marami talaga mga ka-idol ang naghihinayang at mas lalong nalumo sa kay Oliver sa pinakita ng kanyang mga kapatid. So wag na po tayo magtaka noon kung bakit nakulong siya doon. Sana ganon din sanang ginawa nila. Naglalaban-laban sila para kung sino ang mag-alaga, kung sino magpapaligo kay Oliver. Dati may nakulong si Oliver. Walang ganon, di ba? Ngayon lang sila nagkakaganyan na nagkaroon na ng bahay. So naiintindihan, alam ko, kakampi talaga ako dito kay JJ na doon tayo, kung gumawa man lang tayo ng tulong sa Garina, na sure tayo na ikakaayos ni Oliver sa susunod na mga taon. Hindi yung ngayon lang, susunod na mga henerasyon. Kasi balang araw mga kaidol, nako, mapapaldo yan si Ansing. Mapapaldo. Baka may plano yan, hiluan si Oliver. Yung tama yung agreement. In case kung ano mangyari kay Oliver, walang kapatid, walang dito mga pwedeng tumira dyan. Yung mga ganong agreement. Hanggat buhay si Oliver, bawal tumira mga siblings or pamangkin ni Oliver punto por punto. However, sabi kung matsugi si halimbawa lang naman kayo.
na si Oliver. Makinig mapupunta kay bahay. So madipindi. Hatiin na lang siguro nila. O sige, sa kusina kay Ansing. Yung sa infront kay Oliver. Di ba paano Ansing? 6 sila. Ito lang gawin. Sirain na lang nila. Anyway, ganun talaga. Oo. Pwede naman nilang gawin in case hideout yung bahay na yun. Kaya lang may swapang kasi sa lahat magkakapatid may swapang talaga. Na, ano no? May ganun may ganun ba kayong pamahain? Naniniwala ba kayo sa mga ganung pamahain na sa lahat ng magkakapatid meron talaga swapang? Totoo po yun. Meron po. Okay? Kahit iwag natin ikaila yung mga ganung bagay. Meron talaga. Example, 6 kayo magkakapatid, may isa doon talaga swapang. May 3, may isa doon swapang. Kung isa ka lang, bahala ka sa sarili mo kung i-consider mo sarili mo as a swapang. Ikaw lang naman mag-isa yung maging So, ikaw na bahala sa buhay mo magdesisyon na yan. Kahit wala kang kakompetensya, ikaw lang mag-isa. Anyway, yan mga kadadis, Frankie, maraming salamat sa support again sa mga bagong pasok. Don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SM Vlog. Ating pinag-usapan lang dito. Pinakita ko sa video to confirm na tigil na po ang pagtatrabaho sa pagtayo kay Daddy Frankie, kay Oliver Bahay, punto por punto. Sayang, marami nang hinayang po mga ka-idol na nangyari dahil po sa mga kasawapangan ni Ansing na malaong-laong. Again, sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe and like and share ang ating live stream point notification bell. And and also, huwag niyo naman i-exit yung ads mga ka-idol. Sayang din naman, at least kahit pa paano mga kadadis Frankie, mabigyan man lang ng hostage ang aking channel. Magtulungan, again, like mission, magtulungan mag-isa, para maging pulido at solido ang the Daddy Frankie community. Sa tulong po ninyo, at tulong ng karamihan, tulong ng lahat, punto por punto. Hanggang dito na lang muna tayo magkailagyan. This is Kuya SMB para sigurado punto por punto, pack na pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat ka, bless, mabuhay po tayong lahat and love you all. Ingat kayo lagi mga birthday ngayong araw. Happy birthday. Mga anniversary, mansary. Happy mansary, happy anniversary po sa inyo. Keep always and laban para sa buhay sa sarili nating kapakanan. Love you all!